Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mabahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Magandang balita po at mas pinalakas, mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po ay para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga napapanahong isyu at mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po ninyo sa pagpapatuloy ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa punto ito ay papapasukin na po natin itong ating panayam, no? Kasi meron tayo na balitaan na merong alert for dam failure dyan po sa may Hawaii. Kaya kukumustahin po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayang Filipino doon, no? Live po natin kasama via Zoom si Honorable Arman Talbo, ang Consul General po, Philippine Consulate General sa Honolulu, Hawaii. Magandang araw po sa inyo, Congen Talbo. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa inyo, Ms. Bea, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas, ang Pilipinas ngayon. Mula po dito sa Honolulu, ngayon po ay hapon na ng Sabado. At maraming salamat po sa inyong imbitasyon para maibalita namin ang mga nangyayari, kasalukuyang nangyayari ngayon dito sa Hawaii. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Congen Talbo. Yun nga po, meron po kami nakita na advisory sa Philippine Consul General in Honolulu official Facebook page. Ito pong dam failure alert tsaka evacuation advisory. Particularly dito po sa, if I'm not mistaken kung paano po ito i-pronounce, Waialua at Halewa. Meron po bang mga Pilipino, Congen Talbo, na apektado sa mga lugar na ito? At kung meron man po, ilan po ang mga Pilipinong minomonitor natin? Oo, no. Ito ay inilabas namin itong mga advisory natin kahapon yung isang araw. Pati nung nakaraang linggo pa, nagsimula na tayo maglabas ng advisory dahil ang Hawaii po ay halos 2 linggo nang inuulan at ang patawag po nila dito ay Kona Low. Nung last week medyo malakas at matagal yung pagulan, so yung lupa ay napuno na ng tubig at sumunod naman after a few days itong part 2 nung pag-ulan ulit, at ito ang nagdulot ng napakasamang pagbaha at mga landslide dito sa, hindi lang dito sa Honolulu, kung hindi sa buong Hawaii. Kasama na dito yung inyong sinabi, yung Waiawa Dam, na kung saan ang state at ang city ng Honolulu ay nag-issue ng mandatory evacuation para
para sa mga taong nakatira dito sa ilalim ng daanan ng dam na to because it was at risk of being breached, no? Umabot po kasi sa 85 feet yung taas ng tubig dito sa dam na to. Ang maximum po niya ay 90 feet. So na-trigger po yung alarm ng mga authorities dito para mag-force evacuation. At ito po ay ipinarating natin sa ating mga kababayan kasi na-monitor natin Bea, na base sa datos meron tayong halos kulang-kulang 5,000 kababayan na nandun sa area. At ito ay ipinarating natin sa kanila yung mandatory evacuation. Okay, At ako po ay gusto ko pong ibalita lang sa mga nakikinig, sa mga kababayan natin dito sa Hawaii at saka sa mga kamag-anak dito sa Hawaii. Awa ng Diyos po, hanggang sa ngayon, nakud ay wala pong naiulat na namatay dito sa mga sunod-sunod na pagbaha at pag-ulan dito sa Hawaii. Although nagdulot po ito ng napakalaking pinsala, ang sabi po ng Governor of Hawaii ay they estimate na ang total damage po nito ay aabot sa $1 billion US dollars po. No? Okay. $1 billion US dollars estimated damage. And base sa datos ni na Conjen Talbo, 5,000 na mga OFWs ang nasa area. But it's a good thing po sa awa ni Lord at sabi nga niya, knock on wood, no? Na wala pong naiulat na injured and or casualty dito po sa nangyaring malawakang flooding. Conjen Talbo, ano po ang eksaktong kondisyon ng Waya Dam sa mga sandaling ito? Yung nariyan pa rin po ba yung panganib or risk na ito po ay mag-collapse or itong alert po ay effective pa rin po ba as of the moment? Ito po ay minomonitor namin ng matindi, no? Kami nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga authorities dito para makuha natin yung mga kahuli-hulihang advisory ng mga authorities dito. And gusto ko pong ibalita na as of a few hours ago, nilift na po yung mandatory evacuation doon sa area. Although meron mga areas na underwater pa rin at sa ngayon pag tumingin po ako dito sa labas ay kasalukuyan pa ring umuulan. Sa awa lang ng Diyos ay hindi na medyo ngayong araw kanina medyo tumigil ang pagulan and hindi pa kami totally in the clear kasi ang sinasabi dito ay mga 24 hours pa bago tuluyang bumuti-buti ang panahon. Pero if I may say so, medyo according to the assessment of the authorities here, medyo nadaanan na namin yung pinaka-worst part nitong pagbaha. Maraming nga lang areas na nasira yung mga kalsada, maraming areas na nasa ilalim pa ng tubig. At sa ngayon po ang malakas na pagulan, nandun sa Maui. Marami din po tayong kababayan sa Maui. Tinataya natin, meron tayong mga 40,000 na Filipinos na nandun sa Maui. Pero base sa mga report na nakakalap natin sa mga kababayan natin doon, maliban nga doon sa sinabi kong pagbaha, ay wala naman pong namatay na mga hindi lang kababayan natin kung hindi pati mga Hawaiian citizens din. Ang latest pong sabi ni Governor kaninang umaga ay may nakarescue sila ng mahigit 200 katao. Okay. At mabuti naman, maganda po ang naging response ng local authorities dito sa Hawaii. Okay. So 200 plus mga na-rescue according to the governor. But Conjen Talbo, hindi naman po tuluyang bumigay itong minomonitor nating dam, ano? Hindi naman po. Hindi po siya na-breach. Hindi rin siya nasira. Hindi rin po siya umapaw. Kasi hindi niya na-reach yung 90 feet na maximum level of water. Although kasi pag na-reach na niya yung 80-85 feet, ayan po, nag-i-issue na ang mga authorities ng advisory and mandatory evacuation. Just in case po ma-breach yung dam. Kasi pag yun pong dam ay nasira, napakalaking pinsala po at pagbuhos ng tubig ang inaasahan doon sa dadaanan ng tubig galing sa dam.
Alright, Conjan Talbo, sabi nyo kanina, a few hours ago, lifted na ang mandatory evacuation. But just in case, dito po sa mga emergency alert natin and advisories, saan po dapat pumunta ang ating mga OFWs or Filipino migrants na nariyan po sa kalapit or yung apektadong area at alin po yung mga daan na dapat nilang iwasan? Iwasan pa rin po natin ang pagpunta doon sa North Shore. Ito kasi nga North Shore, Bea, kung nakikita natin ang Hawaii, dito yung magagandang surfing area kasi ito yung mga malalaking alon na nandoon. Pero doon din po ay maraming sirang kalsada, marami pang areas doon na underwater. So ang advice pa rin natin sa mga kababayan natin, iwasan pa po nating lumabas. Kung kayo po ay nandoon sa malapit sa mga river, i-monitor pa rin, maging maingat pa rin tayo, maging alisto pa rin po tayo. At sundin po natin yung mga advisories, hindi lang ng konsulado, kung hindi ng mga emergency management authorities, HEMA ng Hawaii, dahil doon po nanggagaling yung mga accurate na information para sa ating mga kababayan. At gusto ko lang pong ibahagi din, Bea, yung ating emergency number dito sa consulate, no? Ang ating emergency number para sa mga listeners po natin is 808-253-9446. 808-253-9446. Ito po ay ang cellphone ng consulate para sa mga emergency bagay dito sa Hawaii. Alright. Emergency number 808-253-9446. Yan po. Kung kailangan nyo po ng tulong, ay laging nakaantabay ang ating Philippine Consulate General dyan po sa Honolulu. Okay, aside from the emergency, meron po ba tayong ginagawa, Conjen, to help our OFWs in case man po na merong magiging affected? We hope not, no? And we pray na wala naman po. But just in case, what else pa po ang ating services na pwedeng i-extend sa kanila? Ang susunod na mangyayari dito, Bea, is yung reconstruction and rehabilitation ng mga affected areas, affected communities. So tayo din, paglabas ng mga information, tayo ay makikipag-usap sa State of Hawaii at saka sa City of Honolulu, mga local government dito, kung anong mga tulong ang available po para sa mga napinsala, para ito ay ating mailapit sa ating mga kababayan, ma-avail ng ating mga kababayan yung mga tulong o reconstruction or kung ano man na pwedeng gawin. Mga information dissemination. At sa mga susunod din na araw, Bea, gusto ko ring ipaalam na ang consulate din natin is coming up with series of webinars and series of forum para i-discuss hindi lang yung disaster preparedness ng mga kababayan natin, kung hindi kasama na dito yung kanilang mga legal questions. So next week meron tayong mga labor discussions on labor law related matters. Anong nakaraang 2 weeks ago, 3 weeks ago, meron tayong mga forum on immigration matters. So iniimbitahan natin ang ating mga kababayan dito sa Hawaii na sumali dito sa ating mga pag-uusap para malaman po nila yung kanilang mga karapatang legal pagdating sa labor laws. Ito po ay mangyayari next week dito sa Hawaii. Ayun. Okay, so narinig po yan ang ating mga kababayan, lalo na po yung mga nakikinig at nanonood sa atin dito sa Ang Pilipinas Ngayon, Radyo Pilipinas World Service. Meron daw pong discussions, disaster preparedness, and also discussion on labor laws, immigration laws, ang ating Philippine Consulate dyan po sa Honolulu. Okay, eto na lang po, Conjan Talbo, meron po ba kayong mensahe o final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service? Thank you, Bea, para sa mga kababayan po natin dito sa Hawaii, hindi lang sa Honolulu, sa Maui, sa Big Island. Manatili po tayong mag-ingat. Huwag po muna tayong lumabas unless
really necessary para hindi po tayo makaabala sa daan, mabigyan ng espasyo yung mga first responders natin. At saka nakikita ko po umuulan-ulan pa rin, hindi natin sigurado yung kondisyon ng mga daan. So pinag-iingat po muna lahat, no? Sabi po ng governor ay mga after Sunday pa, so mga 24 hours pa bago bumuti-buti bago tuluyang bumuti ang weather dito sa atin. Kaya kung hindi po urgent sa mga kababayan natin, ay tuloy-tuloy po natin yung pag-iingat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Honorable Arman R. Talbo, ang Consul General po sa Philippine Consulate General in Honolulu, Hawaii. Mabuhay po kayo, mag-ingat po kayo dyan, sir. Salamat po, Bea. Yan po ulit si Honorable Arman R. Talbo, Consul General po sa Philippine Consulate General in Honolulu, Hawaii. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, nananatiling sapat ang pondo ng Department of Migrant Workers o DMW sa kabila ito ng walang patid na repatriation efforts para sa mga Pilipino sa Middle East na nais nang umuwi ng Pilipinas bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, bagamat sinabi nilang sapat ang pondo ay ibang usapin naman na ito kung sakaling magtagal pa ang gulo sa Middle East. Anya oras kasi na lumawig pa ang gulo ay karagdagang pondo na rin ang kanilang kakailanganin, partikular na tinutukoy ni Olalia na sumulat na sila sa Department of Budget and Management o DBM at may mga pending bills na sa Kongreso hinggil sa dagdag na pondo sa kanilang Action Fund na may appropriation na 2 bilyong piso. Meron na po kaming letter sa Department of Budget, no? At meron na rin po mga bills na pending ngayon for the immediate assistance doon sa aming action fund, no? So, ang short answer po dyan, while presently sufficient pa po yung pondo, but we need to anticipate if the crisis extends and escalates, kinakailangan ng additional pondo. Si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kalagayan ng 3 Pilipinong nakakulong sa United Arab Emirates o UAE matapos mag-post sa social media ng mga video ng pambobomba. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, tuloy-tuloy ang pagbigay ng tulong ng pamahalaan sa mga Pilipino. Kabilang dito ang pagtiyak sa kanilang kondisyon sa kulungan at pagbibigay ng kinakailangang legal assistance. Iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang kanilang sitwasyon at tiyaking na ipagtatanggol sila ayon sa batas ng bansang kanilang kinaroroonan. Gayunman, hindi pa tiyak ni Kakda kung kailan sila makakalaya o makakauwi sa Pilipinas dahil patuloy pa ang legal na proseso na kanilang kinakaharap. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nananatiling sapat ang supply ng langis at pagkain sa bansa. Kaugnay pa rin ito ng epekto ng bansa sa bansa ng gulo sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, walang dapat ipangamba ang publiko. Aniya, gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang kahit papaano matapyasan pa ang presyo ng mga produktong pagkain na inaasahang maapektuhan din ng gulo sa Middle East. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. And so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang pangunahing balita, mga Pilipino na inilikas sa Israel nasa Pilipinas na ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Si Ray Ferrer sa report. Ligtas nang nakarating sa bansa ang 25 Pilipino na inilikas mula sa Israel. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, kabilang sa mga dumating ang mga overseas Filipino worker at isang bata. Nasakay ng Oman Air at lumapag sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Ang mga ito ang ika-4 na batch ng mga apektadong OFW na inilikas matapos silang maglakbay patawid ng Taba border sa Egypt bilang bahagi ng repatriation efforts ng pamahalaan. Mainit namang sinalubong ang mga nakawi na mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Manila International Airport Authority. Agad ding ipinagkaloob sa kanila ang tulong mula sa pamahalaan, kabilang ang pinansyal, medical, transportasyon at pansamantalang matutuluyan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pansamantalang freeze sa paniningil ng upa sa bahay at pwesto ng maliliit na negosyo itinutulak. Balita mula kay Kathleen Forbes. Isinusunod ngayon sa Kamara ang House Bill 8715 kung saan magpapatupad ng pansamantalang freeze sa upa ng bahay at pwesto ng mga MSMEs kasabay ng moratorium sa mga housing at emergency laws mula sa SSS at GSIS. Ayon kay Navotas Representative Toby Tiangco, may akda ng panukala hakbang ito para protektahan ang mamamayan mula sa epekto ng global oil shocks at nagbabadyang pagtaas ng inflation. Binigyan diin ng mambabatas na ang mga MSMEs ang pinakaapektado dahil sa manipis na kita na lalong ginigipit na mahal na logistics at input cost. Kasama rin sa mungkahi ang pagbibigay ng libreng sakay sa publiko sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa mga rehistradong transport providers. Inaatasan din ng panukala ang DTI at DOE na bantay ng presyo ng mga bilihin at serbisyo upang mapigilan ang mapagsamantalang pagtataas at hoarding sa gitna ng krisis. Ang mga naturang relief measures ay mananatiling epektibo sa loob ng 6 na buwan o hanggang sa bumaba sa 60 pesos ang kada litro ng gasolina at diesel sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Libreng bigas para sa Manileño sisimulan na sa susunod na buwan. Mag-uulat si EJ Lazaro. Target ng pamahalang lungsod ng Maynila na simulan sa Abril ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga pamilyang Manileño bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Sa isang live broadcast ng Talk to the People, inihayag ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na nakatanggap ang lungsod ng 286 million pesos mula sa Office of the President sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund o LGSF. Gagamitin ang naturang pondo bilang social relief upang makapagbigay ng tig 10 kilo na bigas sa bawat benepisyaryong pamilya sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa alkalde, bibilhin ang ipapamahaging bigas mula sa mga lokal na rice producer upang matulungan din ang sektor ng agrikultura. Pinasalamatan din ni Dumagoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tuloy-tuloy na suporta sa lungsod, kabilang ang naunang ayuda para sa mga tricycle driver at ang pondong inilaan para sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, infrastruktura, climate change, polusyon at pangkalahatang pagtataas ng pangangailangan o demand sa supply ng tubig. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit itinuturing na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na mayroong panganib ng water bankruptcy sa Pilipinas. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni DENR Undersecretary Carlos Primo David na marami pa rin sa
mga Pilipino ang kapos sa pang-araw-araw na supply ng tubig. Naniniwala si Yusek David na hindi makatarungan na hanggang ngayon, mayroon pa ring ilang kababayan ang kumukuha ng tubig sa mga balon. Nangongolekta ng tubig ulan para sa inumin o di kaya'y mayroong nagsusupply ngunit hindi maganda ang kalidad ng tubig. Kaya naman ani Yusek David alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinutugunan na ng DENR ang problemang ito. In this day and age, nasa taong 2026 na tayo, hindi na siguro makatarungan na meron pa tayong mga kababayan na kumukuha pa rin ng tubig na ginagamit nila pang araw-araw sa mga sources na hindi safe. Katulad ng mga shallow wells, nag-iigib sa balon, o kaya nangongolekta ng tubig ulan para sa kanilang pang-inom, o minsan naman ay merong nagsusupply na hindi maganda yung kalidad ng tubig nila. And therefore, marching order ito, Bea, ni President Marcos in 2024 na unahin ang mga komunidad na ganito ang sitwasyon. Kaya noong 2024, sinimulan namin yung aming water supply program sa DNR. We went down to the ground and actually understood what the problem is. Si DENR Undersecretary Carlos Primo David. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Itinatag ng Bureau of Immigration o BI ang bagong tanggapan nito na layuning tutukan ang mga aksyon para sa mga persons of concern o POC tulad ng mga refugee, asylum seekers, stateless person at internally displaced persons. Partikular na gagampanan ng opisina ang pag-aasikaso ng mga dokumento at rekisitos sa aplikasyon ng mga POC. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, binigyang diin ni BI spokesperson Dana Sandoval ang pagsasagawa nila ng masusing pagsusuri upang balansehin ang pagbibigay proteksyon sa mga refugee habang tinitiyak na hindi makukompromiso ang seguridad panloob ng bansa. Meron pong masusing vetting process na ginagawa po ang Department of Justice through the UNHCR. So tinitingnan po ang kanilang background, the reasons why they are here in the Philippines. Are they facing persecution dun sa bansang pinanggagalingan nila? And all those things. Habang umaandar po ang kanilang application upang ma-consider na isang refugee dito sa Pilipinas, sila pa rin po ay kinakailangang mag-comply with other immigration requirements. The thing is, ang mga individual na ito ay hindi po natin basta paaalisin ng bansa, hindi po natin ginagawa yan kasi obligasyon natin yan at tulong natin yan sa mga foreign nationals na are facing difficulties in returning to their home countries. Sa pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration sa Department of Justice o DOJ at United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, magkakaroon ng centralized database para sa mga kaso ng POC kung saan maaaring matrack ang kanilang status at maiwasan ang iligal na mga aktibidad. Bagamat maaaring mag-aral at magtrabaho ang mga POC sa Pilipinas habang pinoproseso ang kanilang aplikasyon sa refugee status, kinakailangan pa rin ng mga ito na lakarin ang kanilang rekisitos katulad ng student visa o working visa mula sa Bureau of Immigration at working permit mula naman sa Department of Labor and Employment o DOLE. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iminungkahi ngayon ng Commission on Filipinos Overseas o CFO na magkaroon nito ng honorary representative sa abroad sa hinaharap. Ito ang iniulat ni CFO Community Correspondent Angeli Luis Cando sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Cando sa ginanap na CFO Board of Commissioners meeting, tinalakay ang pagkakaroon ng kinatawan ng ahensya sa bawat bansang mayroong maraming bilang ng mga Pilipino. Paliwanag ni Cando, mahalaga
iba ang papel ng magiging honorary representative ng CFO dahil ito ang magsisilbing direktang tagapag-ugnay sa mga constituent nito sa ibang bansa. Initial study po ng ating ng CFO Project and Management Division sa need, kung may need po ba na mag-provide ng pre-departure orientation seminar for international students. Kasi currently po marami na po yung mga international students natin at pinag-aaralan po ng CFO if kailangan po ba na mag-undergo ang mga international students natin for ng pre-departure orientation seminar or PDOS. Kasi napag-uusapan din po sa PDOS kung ano po ba yung mga rights and responsibilities nila when they are abroad. Si CFO Community Correspondent Angeli Luis Cando. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isinusulong ngayon ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang pagkakaroon ng Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS para sa mga Pilipinong international student. Pagbabahagi ni CFO Community Correspondent Angeli Luis Cando sa programang Bridges on Air, sa ngayon kasi wala pang isinasagawang PDOS para sa mga Pinoy na mag-aaral sa ibang bansa. Pinopropose ng CFO na honorary representative natin sa abroad. So itong mga honorary representatives po ay magiging representante ng CFO doon sa mga countries na marami po yung marami ang concentration ng mga Filipinos. Currently po kasi wala pong overseas presence yung Commission on Filipinos Overseas at mahalaga ang magiging role na pinopropose po ng CFO na honorary representative para may direct link po tayo sa ating mga constituents abroad. Especially po sa tunguhin ng CFO ngayon na mas strengthen po natin yung diaspora engagement natin because atin pong tinitingnan at atin pong ina-acknowledge yung very vital role ng ating diaspora for national development. Kaya kailangan na meron din tayong sustained efforts at mechanisms for diaspora engagement with our Filipino diaspora. Ang PDOS ay mandatory seminar para sa mga overseas Filipino worker o OFWs bago magtrabaho sa abroad. Layunin nitong ihanda ang mga OFW sa kanilang transisyon sa pagtira sa ibang bansa. Kabilang sa mga tinatalakay sa PDOS ang kanilang mga karapatan bilang manggagawa, pakikipamuhay sa bagong kultura, maayos na pangangasiwa sa kanilang sahod o kita at pagtitiyak na handa sila sa anumang hamon na kakaharapin sa abroad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito.
Tuguegarao City tumanggap ng Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV mula sa Department of Science and Technology o DOST. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tuguegarao. Dakali pamabalo ng lokal na gobyerno na Tuguegarao City taufo na DOST para ta emergency response na syudad. Yaw-yari 20 milyones na paggatang ta mobile command and control vehicle taday nga high-tech na takay na isilbi na ay maging command center para mapabibi i-disaster response and emergency operations na syudad. Imokov ay gay disenyo na tapeno makaufon ta miski ani nga kalamidad igay sa liniyaw na communication tools, state-of-the-art cameras, weather station system, waterproof quadcopter drone, igasarili na nga satellite router internet connection, radio communication system, and Starlink connection. Nakawagan, lalo na tagita na syudad, na kadabes mabaha ang dalanan na badyu. Nekagi ni DOST Secretary Renato Suludum Jr. na awan to imposible no para ufunan na LGU International Government Agencies ira, tapeno masolusyonan, ikawagan na ili ira, no ikalamidad. Yato ni balita nagapunta syudad na Tuguegarao yaw si Dina Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dina Villacampa. Baguio City Congressman Mauricio Dumogan nais na ideklarang economic sabotage ang paggawa at pagbenta ng mga substandard na construction materials. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Kaya't ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan ang maibilang kas economic sabotage. Ti panagaramid kan panagilako kadagiti substandard a construction materials gapo iti dakes nga epekto dagitoy iti kalidad dagiti maaramid a pampubliko ken pribado a proyekto. Sigun kini Dumogan nakaawat daytoy kadagiti reklamo manipod kadagiti residente, mainaig kadagiti depektibo a materyales a mailiklako kadagiti hardwares, baka ibilangan dagiti landok, yero, lansa, kayo, ken daduma pay a babasit ken nababati kalidad na kumpara iti nakailanad a sukat wenno grado dagitoy. Kinunati kongresista at ti panagaramat kadagiti substandard a materyales iti panakaipatakdar dagiti pasdag, kalsada, ket mangitunda iti paggad iti publiko. Dinilaw na dagiti ahensya ti gobyerno gapo iti pannakapaay dagitoy nga ipatungpal ti Philippine Quality Standards nga isu ti rason ti panagraira dagiti depektibo a produkto iti merkado. Iti agdama ket madama ti panagadal ti opisina ni Dumogan para iti pannakaamyenda ti linteg amang papigsa iti regulasyon laban iti panagraira kadagiti substandard a construction materials iti pagilian. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Joseph Cabanas. Mahigit 1,000 benepisyaryo na bigyan ng 5 kilong libreng gulay bawat isa sa lalawigan ng Laguna. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Nabigyan ng libreng gulay ang mahigit 1,000 benepisyaryo mula sa libreng gulay program ng pamahalang panlalawigan kaugnay ng week-long celebration ng Anilag Level Up 2026 sa lalawigan ng Laguna. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay Provincial Agriculturist Dr. Nino Paul Maynard Banayo, nakatanggap na 5 kilong libreng gulay katulad ng upo, talong, kamatis, labanos, patola, sayote at marami pang iba ang mga Lagunense. Idinagdag pa ni Dr. Banayo na kanilang inimbitahan ang nasa 40 former cooperatives and associations mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan para makiisa sa libreng gulay sa anilag ng pamahalaan. Halagang 15,000 piso ang inilaan ng pamahalaang panlalawigan para sa mga produce ng mga nasabing organisasyon na mas mataas kumpara sa 10,000 piso noong mga nakaraang taon. Aniya, magpapatuloy ang programang ito sa mga susunod na panahon para matulungang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Laguna. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Halos 1,300 runners nakiisa sa first BJMP Catanduanes Scholar Fun Run para sa kababaihan. Ang detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Halos 1,300 na mga runners ang nakisumaro sa ginibong First BJMP Catanduanes Scholar Fun Run na may temang takbo para sa kababaihan. Sigon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Catanduanes, obheto kan aktibidad na isulong ang salud, pagkasararo asin pagbibigay pugay sa mga kababaihan como parte kan pagselebrar kang National Women's Month. Pinanginota ni Acting Provincial Jail Administrator, Jail Inspector Rosemary Bragais ang matarayumpong aktibidad mantang nagpasalamat man ini sa mga kalahok, donors, sponsors asin partners na nagtabang sa pagkukondusir kanasambitan ng aktibidad. Naglalao man ang BJMP Catanduanes sa padagos na suporta kan publiko sa saindang rehabilitation programs para sa mga persons deprived of liberty. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rosie Nieva. Libre sakay para sa estudyante at manggagawa handog ng lokal na pamahalaan ng Talisay City, Cebu ngayong panahon ng krisis sa produktong petrolyo. May report si Jessa Agua Ilanan ng RP Cebu. Magsugod na sa adlaw nga Lunes, Marso 23, ang libreng sakay sa mga talisaynon gikan sa Dakbayan paingon sa Cebu City. Lunes hangtod sa Biyernes kini tulo ka biyahe alas 5, alas 5:30 ug alas 6 sa buntag gikan sa Talisay City Hall paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Dunay duha ka ruta, diin ang unang ruta paingon sa Imol agi sa N. Bacalso Avenue kansang mga pick-up points naglangkob sa Talisay City Hall, Wilcon Hardware, Old Centennial Hardware, BDO Tabunok ug Gaisano Tabunok Loading Bay. Samtang ang Route B gikan sa Talisay City Hall paingon sa Plaza Independencia agi sa Cebu South Coastal Road. Ang pick-up points niini Talisay City Hall, Loading Bay sa City Hall, Yasco San Isidro Junction, Star Oil Uldog Junction, Maglasang Kansuhong Waiting Shed, Rabaya Junction ug Petron Laray Junction. Gipasabot sa mayor sa Dakbayan sa Talisay nga unang schedule pa lamang kini tungod kay gigamit pa sa Central Visayas Regional Athletic Association kun CVRA ang mga bus ug L300 nga mga sakyanan sa Dakbayan ug sa higayon nga mahuman na paggamit ang mga atleta sa CVRA, mas daghan na una ang biyahe ug mahimo na kining two-way. Abag kini sa Talisay City Government alang sa mga talisaynon na naglisod sa plitihan nunot sa krisis sa tensyon sa Middle East. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jessa Agua Ilanan. Mahigit 600,000 pisong halaga ng ilegal na droga na sabat sa buy-bust operation sa estansya. Magulat si Paul Tarosa ng RP Iloilo. Arestado sang kapulisan ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Kalapdan, Estancia, Iloilo. Ang sospek ginkilalang si Elas Junjun, 38 anyos, kag residente sang NHA Pabahay Villas, Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo. Nagkumpiska sa sospek ang 101 grams ng shabu nga nagabalor sang 686,000 pesos. 4 ka semana nga gin-monitor sang kapulisan ang sospek kag positibo nga natukiban sang kahilabtanan sini sa illegal nga droga. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan, dako ginang bulig sa mga pumuloy sa kapulisan agad matigayon ng isa ka madinalagon nga operasyon para nang mabasko nga kampanya kontra illegal nga droga sang IPPO sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Paul Tarosa.
City Government of Davao pinasinungalingan ang umano'y oil supply mula Brunei. Narito si Sheila Lisondra ng RP Davao. Gihimakak sa lokal nga kagamanan sa Davao, sumala pa dunay oil supply nga moabot sa dakbayan gikan sa nasud Brunei. Sumala pa kang Davao City Information Head Harvey James Lantikse, walay nahisgutan o naitabong kasabutan tali sa city government og sa Brunei labot niini. Tungod niini mihangyo ang opisyal sa publiko nga likayan ang pagpakatag og sayop og dili beripikado nga impormasyon. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celosha para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sheila Lisondra. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Malakas ang simula ng taon para sa Bureau of Internal Revenue o BIR matapos lampasan ang target nitong koleksyon para sa Enero at Pebrero. Sa isang pahayag, iniulat ng BIR na umabot sa 530.055 billion pesos ang kanilang net collections, mas mataas ng higit 2.2 billion pesos kaysa sa internal goal ng ahensya. Tumaas din ito ng 3% kumpara sa parehong panahon noong nakarang taon. Ayon sa mga opisyal, bunga ito ng mas mahigpit na fiscal discipline ng Administrasyong Marcos Jr., pinaigting na kampanya kontra sa tax evasion at patuloy na digitalization na nagpapadali sa tax filing para sa publiko at mga negosyo. Binigyan din ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang paglipat sa isang people-centered na approach, mahigpit sa pagpapatupad ngunit may pagprotekta sa karapatan ng mga taxpayer. Sa kabila ng mga hamon sa pagdaigdigang ekonomiya, nagpapakita ang maagang performance ng BIR ng katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa ilalim ni Finance Secretary Frederick Go, mahalaga ang papel ng BIR sa pagpapatatag ng pananalapi ng pamahalaan habang tinatangkang paliitin ang budget deficit nang hindi agad umaasa sa bagong buwis.
Naghahanda na ang ahensya para sa peak tax filing season sa Abril at nananatiling kumpiyansa na sapat ang nabuong momentum upang maabot ang revenue targets para sa buong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Energy Regulatory Commission o ERC na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa mga darating na linggo. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, tumataas ang demand ngayong tag-init at lalo pang pinapalala ng tensyon sa Middle East na maaaring magpataas ng presyo ng fuel at generation charges. Sabi ng ERC, napakasensitibo pa rin ng Pilipinas sa paggalaw ng pandaigdigang presyo dahil umaasa ang bansa sa inaangkat na coal, natural gas at oil. Kapag tumaas ang presyo sa world market, otomatikong tumataas ang generation cost na ipinapasa sa buwanang electricity bills. Bagamat inaasahan na ang pagtaas, pinag-aaralan ng ERC ang mga paraan para maibsan ang biglaang epekto, kabilang ang posibilidad na hati-hatiin ang dagdag singil sa loob ng ilang buwan. Pinaigting din ng komisyon ang pagbabantay sa mga power plant at electricity spot market upang maiwasan ang price manipulation at matiyak ang sapat na supply ngayong peak demand season. Nakipag-ugnayan na rin ang ERC sa Department of Energy para matukoy ang posibleng kakulangan sa supply at mapanatiling matatag ang national grid habang tumataas ang konsumo dahil sa init. Hinimok ng ahensya ang publiko na maging mas maingat sa paggamit ng kuryente dahil kahit maliit na pagtitipid ay may malaking epekto sa kabuang sitwasyon ng enerhiya. Para sa mga low-income households, ipinaalala ng ERC ang Uniform National Lifeline Subsidy and Rate Program na nagbibigay ng diskwento sa mga kwalipikadong consumer upang makatulong sa pag-absorb ng mas mataas na singil. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbibigay ng 2 buwang toll discount ang mga pribadong operator ng 3 pangunahing expressway para sa mga public utility vehicles o PUV, public utility buses o PUB at mga truck na ginagamit sa freight services bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, magsisimula ang rebate program sa Lunes, Marso 23 at sasaklaw sa NLEX, SLEX at Star Tollway. Lingguhan ang magiging credit ng rebate at maaaring umabot sa 72 pesos ang matitipid depende sa tollway at klase ng sasakyan. Para sa Class 1 PUVs, kabilang ang tradisyonal at modernong jeepney, nasa 3 piso hanggang 18 piso ang diskwento. Ang mga bus sa Class 2 ay maaaring makatipid ng 5 piso hanggang 47 piso, habang ang Class 3 trucks na ginagamit sa logistics ay maaaring makakuha ng 8 piso hanggang 72 piso na rebate. Ipapatupad ang programa sa loob ng 2 buwan at maaaring palawigin matapos ang pagsusuri. Kasabay nito, ipatutupad na rin ng DOTR ang 50% fare discount sa MRT3 at LRT2 simula Lunes upang matulungan ang mga commuter sa gitna ng oil price crisis. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pasok na sa round of 16 ng Miami Open si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin si Magda Linette 6-3 at 7-6. Matibay ang unang set ni Ayala pero kinailangan niyang maghukay ng malalim sa second set para pigilan ang pag-arangkada ng mas veteranong si Linette bago tuluyang umabante sa tiebreak. Bilang ika-31st seed, haharapin ni Ayala sa susunod na round ang mabigat na kalabang si Carolina Muchova, ang 13th seed at 2023 French Open finalist. Tinalo ni Muchova si Katie Boulter 6-3 at 7-5. Nakuha ni Ayala ang unang set matapos ang break sa ika-8 game pero bumawi si Linette na semifinalist sa Australian Open at ginawang 4-3 ang dating 1-3 na lamang ni Ayala. Nag-hold ang dalawang manlalaro hanggang sa tie-break kung saan mabilis na kumawala si Ayala at umabante sa 5-1 bago tuluyang sinelyuhan ang panalo. Maganda rin ang forma ni Muchova na dumaan muna sa 3 set kontra Camila Osorio bago talunin si Boulter. Ang Czech World number 14 ay kampiyon din kamakailan sa Qatar Open, isa ring WTA 1000 event. Kapag nanalo si Ayala, posibleng makaharap niya sa quarterfinals sina Mira Andreeva o Victoria Moboko, dalawa sa pinakabinabantayang teen sensations sa women's tennis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinatumba ng Meralco ang Phoenix 93-86 matapos kumawala sa huling yugto ng kanilang laban sa PBA Commissioner's Cup sa Inari Center sa Antipolo. Nagpakawala ang Bolts ng 8-0 run sa kalagitnaan ng fourth quarter para itayo ang 89-78 na abante, isang lamang na hindi na nila binitawan para sa kanilang ikalawang sunod na panalo. Bumida ang rookie na si Jason Brickman na may 16 na puntos, kabilang ang isang matigas na elbow jumper na nagpalobo sa lamang ng Meralco sa 13, may 1 minuto at 24 na segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Nag-ambag din siya ng 7 rebounds at 5 assists at walang turnover sa halos 30 minutong paglalaro. Nagpasiklab si Chris Banchero ng 17 puntos habang nag-double-double si import Marvin Jones na may 15 puntos at 15 rebounds. May 11 puntos naman si Chris Newsom at 10 si CJ Cancino. Maganda ang simula ng Phoenix at umabot pa sa 10 ang kanilang lamang sa pangungunan ni James Dickey na may 28 puntos at 21 rebounds. Nagbigay ng 22 si Richie Rivero pero naubusan ng bala sa fourth quarter matapos higpitan ng Meralco ang depensa. Sa unang laro, nagulat ang San Miguel matapos silang pabagsakin ng Titan Ultra 119-112 para sa unang panalo ng koponan. Nagsani puwersa sina Joshua Munzon at import Michael Gilmore para sa 57 puntos, kabilang ang matinding third quarter run kung saan sumabog ang Titan Ultra ng 41 puntos para kunin ang 83-62 na abante. Natapos si Munson na may 29 na puntos, kabilang ang fast break layup mula sa steal ni Fran Yu na nagbigay ng 116-108 na lamang sa huling minuto. Nag-ambag si Gilmore ng 28 puntos, 16 dito ay sa third quarter. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw! Nagbabalik na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Super duper major event kahapon ang pagbabalik ng BTS sa music scene pagkatapos ng 4 na taon na BTS The Comeback Live sa Gwanghwamun Square sa Seoul, South Korea. Na sold out ang flight at hotel accommodation sa Seoul weeks ago pa bago ang kick-off ng kanilang sold-out world tour. Kahapon nga ginanap ang kanilang free concert sa Seoul na dinaluhan ng mahigit umanong 250,000 fans mula sa buong mundo. Napanood din ito ng live sa streaming platform na Netflix sa mahigit 190 countries. Kaya naman ang mga hindi nakabiyahe sa South Korea ay nagbantay, nag-abang, naghintay at pinaghandaan ang panonood ng kanilang comeback sa music industry pagkatapos ng kanilang military mandatory training. At ang usap-usapan online pagkatapos ng kanilang tour sa 2027, kikita sila ng $1 billion. May nagsasabi namang maaaring malampasan ng BTS ang kinita ni Taylor Swift sa kanyang Eras Tour. Kasabay nito ang release ng Arirang album ng BTS na nakabenta agad ng 3.98 million copies sa unang araw ng release nito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, ang dami talagang mga bida-bidang netizen. Katulad niya ng ikinuwento ng anak ni Lea Salonga at ex-husband niyang si Robert Chen, si Nick Chen, na sa social media lang niya nalaman na hiwalay na pala ang kanyang mga magulang. Oo, sa isang komento pa sa kanyang Instagram post. Ito ang inamin ni Nick sa kanyang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda kamakailan. Sinabi nga ni Nick na 14 years old lamang siya noong may nagkomento na isang online user sa isa sa mga kanyang art post. Sinabi raw nito na hiwalay na ang kanyang mga magulang, divorce na. 19 years old na ngayon si Nick, kaya 5 years ago na yon. That time ay grabe ang intrigang umiikot sa showbiz na hiwalay na nga raw ang kanyang mga magulang. Quote and unquote, I found out in a terrible way. I had my own Instagram where I posted my artwork. Some terrible fan, some lovely person went to the comments and in all caps said, Nicole, I'm so sorry that your parents are divorced. God bless your mom. I'm so sorry. What the hell? I had no idea that they had split. I don't know where they heard this from. I was bawling my eyes out and my boyfriend at that time and one of my best friends were asking, what's wrong with you? I was basically a child. Tinanong daw niya ang ama tungkol dito at umamin sa sitwasyon nila ni Lea. Quote and unquote, I texted him what's going on and he said, I'm very sorry you found out like that. But yes, your mom and I are separated. You want you to know that it's very hard. The conversation was long and very difficult for us and it's not your fault. Pero idiniin ni Nick na sa kabila ng mga nangyari, nananatiling maganda ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. Inamin din niyang napansin na niyang mangyari ang hiwalayan ng kanyang mga magulang dahil hindi sila katulad ng ibang mga magkarelasyon na mas nagmamahalan. Sabi pa niya, akala niya normal lang ang lahat dahil iyon lang daw ang alam niya, pero kapag nakikita raw niyang naghahalikan o nagyayakapan ang mga magulang ng mga kaibigan niya at pagkatapos ay nakita niyang hindi na ganoon ang ginagawa ng mga magulang mo, alam na raw niya. Hindi pa nagtatagal ng inamin o ng aminin ni Lea na hiwalay na sila ng kanyang mister. Sinabi naman ni Nick na may ibang karelasyon ng ama habang si Lea ay independent daw, single pa. Quote and unquote, I think she is very content with now or with how she is right now.
Who am I to tell her find a man? She doesn't need one. She's perfectly independent and whole on her own. She tells me apparently I'm the only man she needs in her life. It's her son. That's it. Yan ang kwento pa niya. Pinupuri naman niya ang kanyang stepmom na isang manong wonderful lady. Quote and unquote, my stepmom is a wonderful lady. I'm so glad this is on TV. I want to say this for the record. She's a wonderful lady. I care about her and I love her, and my dad and her make a lovely couple. Inawin pa niyang happy ang kanyang mga magulang na separated sila. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, Susan Aizon at kay Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at muli kay Steph Vicente para naman sa showbiz balita. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.